Sa umagang ito, ang ating pagbubulayan ay ating masusumpungan sa aklat ng Ikalawang Korinto sa Kapitulo 4 sa mga talatang 16 hanggang 18. Dito natin masusumpungan ang ating pag-aaral sa umagang ito sa ating pagsamba sa aklat ng Ikalawang Korinto sa Kapitulo 4 sa mga talatang 16 hanggang 18. The book of 2 Corinthians in chapter 4, beginning in verse 16 to verse 18. If you have your Bibles with you, open it up and follow me along. And by all means, I appreciate those of you who are taking down notes. You are scribbling down the notes. Hanga ako sa mga nagte-take ng notes. Napakasipag. Yung iba naman na hindi nagno-notes, kundi kinukuhanan lamang ng picture, matalino kayo. Hindi kayo masipag, matalino kayo. Because instead of scribbling, you are just taking photos. But then again, I want every one of you to follow along in our study today. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, temporal. But the things that are unseen are eternal. Let me read those verses in Tagalog, please. Samantalang sa talatang 16, kaya nga hindi kami nanghihimagod. We do not lose heart. We do not get discouraged. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kalwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita. Hindi kami nagsisitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dadapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang mensahe na ihahatid ko sa inyo ay may pamagat na banal na pananaw. This message is entitled Divine Perspective. Banal na pananaw. Divine perspective. Pananaw ang tinutukoy ditong maigi ni Apostol Pablo. He was teaching the Corinthian church at that time how to see things, especially their deficiencies and weaknesses. He was teaching them how to look at them. At ang kanyang ginagawa ay tinuturuan niya ang mga taga-Korinto, mga kapatid sa syudad na iyon, ang tamang paraan ng pananaw. Napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang pananaw. There is no debate, there is no argument with regards to the importance and logic
of having a big picture. Yun ang ating laging hinahanap. Ang ating laging hinahanap ay magkaroon tayo ng tamang pananaw. Mas kumpleto, mas ganap, broader, fuller perspective. Sa pag-aaral ng teologo, ang tawag nila dito ay world view. World view. Ang world view, ang ibig sabihin niyan ay how you view the world. World view. How you view the world. Ang mga tao, iba't iba ang pananaw sa mundo. Ang bawat individual na tao may iba't ibang pananaw sa mga nangyayari sa buhay nila. Mayroong iba't ibang pananaw patungkol sa ibang mga tao. Mayroong worldview na mali. Mayroong worldview na mapanganib. Kapag ang worldview mo, ang lahat ng tao ay masama, ano gagawin mo? Sila'y lalayuan mo. Ang isa sa mga dahilan, bakit ang isang tao na gaya ni Adolf Hitler, World War II German dictator Adolf Hitler, meron siyang napakasama at napakapanganib na pananaw. Ang tingin niya sa mga Hudyo at sa ibang mga lahi ng tao ay mababa. Adolf Hitler was a supremacist. His worldview was the rest of the people who are not Germans are lower, inferior people. Kaya sa kanyang maling pananaw, because of his wrong, dangerous perspective, he methodically and systematically murdered over 6 million Jews. Mapanganib na magkaroon ang tao ng maling pananaw. Sa isang banda, napakaganda rin na ang isang tao ay may tamang pananaw. At bunga nito, ang sanglibutan ay mas iigi. Mayroong isang Amerikano na ang pangalan niya ay si Samperini, Louis Samperini. Siya'y isang kilalang Amerikano na sa panahon ng ikalawang digmaan, siya'y nahuli ng mga Hapon. He was captured by the Japanese and he was tortured endlessly, day and night. Ang kanyang salaysay ay naging isang pelikula na dinirekta ng isang kilalang Hollywood actress na ang pangalan ay si Angelina Jolie. Ang film na iyon ay Unbroken. Yung iba sa inyo, nakita ko na sinulat. Mukhang manonood kayo ng Netflix mamaya. Kita ko talaga, sabi ko, Unbroken. Mukhang may manonood sa inyo mamaya ng Unbroken. Yun ay patungkol sa buhay ng isang tao na may tamang pananaw. Ang kanyang pananaw ay Kristiyano. Sa kabila ng maraming taon ng pag-torture sa kanya, pagkatapos ng digmaan, pumunta siya sa Japan at hinanap niya ang mga sundalo na sa kanya ay nagparusa. Hinarap niya ang mga ito at kanyang pinatawad. Ang sabi niya sa kanyang mga Japanese captors, napakalaki ng perwisyo ninyong ginawa sa akin, sa aking isip, sa aking katawan. Napakalaking perwisyo, hindi ko mababago yon. Subalit, may nangyari sa aking puso. Walang iba kundi binago ako ng Panginoong Jesus. At kayo'y aking pinapatawad. Kaya ang nangyari, mga kapatid, makikita natin ang nangyayaring mabuti
Pag meron tayong tamang pananaw, may tamang perspective. At dito makikita natin na ibinibigay sa atin ni Pablo bilang mga mananampalataya ang tamang pananaw sa buhay at paglilingkod. Nais kong muling sabihin at nais muling basahin ang payo sa atin ni Pablo patungkol sa pangangailangan ng tamang pananaw. Muli ang sabi niya sa talatang 16, ibalik natin ang ating pagbasa, kaya nga hindi kami nanghihimagod. We do not lose heart. We do not get discouraged. We do not get bitter or angry. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, although our outward body was wasting away, dying, suffering, being corrupted. At kung kayo sa umagang ito'y nakakaranas ng ganitong karanasan, nais kong inyong pakinggang mabuti ang sinasabi ng Biblia. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. That is the good thing that you can experience when you have divine perspective. May tama kang at banal na pananaw na kahit ang isang bahagi ng iyong buhay ay parang nawawala, namamatay, nanghihina, pero hindi katalunan sapagkat may isang bahagi ng iyong buhay na yumayaman, lumalakas, at nagiging wagas ang kapayapaan. According to Apostle Paul, even though this body of mine is dying, yet inwardly I am being renewed day by day. Napakapalad nating mga fourth watcher, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, He is the God of eternal perspective. Jesus, the one whom we are following, is the God that we are also serving. He is the God of perspective. He is the author and the finisher of our faith. He was and is to come. He was the beginning and the end. He was the Alpha and the Omega. And He is the one who said, Jesus, I am the same yesterday, today, and forever. Jesus is the God of perspective. Through Jesus Christ, we can have a right perspective. And that perspective is right, it is divine, and it is hopeful. Yan ang tamang pananaw. At ito ang aking pinaiimbita at aking pinapag-anyaya sa sino man sa inyo na wala pa ang Panginoong Hesukristo sa inyong puso. You may have a religion already, but Jesus Christ is not the one who is really reigning and leading in your life. But if you will believe in Jesus about what He has done, He's gonna give you eternal perspective. Magkakaroon kayo ng mas tamang pananaw. Sa Ingles, meron tinatawag na summary na the long and short of it. Pag sinabing the long and short of it, ibig sabihin the summary. And this is what we need to have, brethren, in our time. We need to have the right perspective. And Jesus Christ has shown to us the way to live life. Ipinakita ng Panginoong Jesus paano dapat tayo mabuhay. Paano dapat tayo dumaan sa lupang ito. Through Jesus Christ, we now have that right perspective. Now we understand life better, don't we? Mas nauunawaan natin ang mga nangyayari sa ating buhay. Mas nauunawaan natin ang ating mga karanasan sa buhay ngayon. That is because of what our dear Lord and Savior has given us.
He has given us the right perspective in this life. Now, we see life the way Jesus does. Iba na ang ating pananaw. Hindi na pananaw ng isang tao na nasa ilalim ng galit at paghuhukom ng Diyos. Ngayon, ang ating pananaw sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating paglilingkod, ay pananaw na banal, maka-Diyos, at pananaw na magpawalang hanggan. At purihin ang Diyos sapagkat sa Iglesia ng Panginoon na Pentecostal at Misyonero, ito ang itinuturo sa atin ng ating kapatid at Apostol Arsenio T. Ferriol. Come to think of it, the apostle, as the apostle of Jesus, teaches the perspective of Jesus. He teaches the mind of Jesus. In fact, the Bible says in the book of 1 Corinthians that apostles, they have already the mind of Christ. Look at here in the book of 1 Corinthians. In chapter 2, in verse 16, we have the mind of Christ. The apostles have the mind of Christ. Nasa sa kanila ang isip ni Kristo, ang pananaw ni Kristo. At ang pananaw ni Kristo ay ang pananaw ng Diyos. If you have the right frame of mind, you will become unbeatable. You will become extraordinary. You will never succumb. You will never surrender to any negative force that are against you, because the mind has made powerful by having the mind of Jesus. Mga kapatid, sa laban ng buhay, hindi sapat na may pera. Sa laban ng buhay, hindi sapat na mayroong kang koneksyon sa pamahalaan o sa mga mayayaman. Sa laban ng buhay, kailangan malakas ang isip mo. Pag mahina ang isip mo, kahit ka mayaman, kahit katanyag, wala kang kapanapanalo sa mga bagyo, sa mga sigwada na mangyayari sa buhay na ito. Subalit, kapag ka ang isip mo ay ang isip na mula kay Kristo, ang isip mo ay makaapostol, magiging makapangyarihan ka. And this is the mind that we have in the PMCC Fourth Watch. Our apostle possesses the mind of Jesus. And the apostle is teaching us the mind of Jesus. It is for this reason why up until this time, after 50 years and counting, the PMCC Fourth Watch is still going strong. Hindi iyan, mga kapatid, depende sa kung sino ang kilala mo, ano ang iyong tinataglay, o kung nasaan ka sa buhay na ito. Ang PMCC Fourth Watch nagpasimula na napakaliit, hinahamak, niyuyurakan. We started off mocked, scorned, vilified, persecuted, undermined, and even harassed. Yet, through it all, did we give up? No, we did not. No retreat, no surrender. We keep fighting because the mind of Jesus is in the mind of the apostle. And every one of us must possess the mind of the apostle. At ito ang itinuturo sa atin ng apostol. Lalong-lalo na sa panahon ngayon natin na mahirap dito sa Pilipinas. Life is tougher, harder here in the Philippines. Our basic commodities, their prices are skyrocketing. Lahat tumataas, maliban na ang sweldo. Lahat ay nagmamahal, maliban na ang ating personal worth. Ang ating sweldo hindi itinataas. Ang ating dapat tanggapin ay hindi ibinibigay sa atin. Ang ibinibigay lamang sa atin ay kaunting mga
paambon. Ang tawag natin ay ayuda. But we cannot live decently with ayudas. Sino ang nabuhay na disente na lagi na lamang nakatanghod sa bigay ng iba? Tinawag tayo ng Diyos na mabuhay na marangal. At sa buhay na marangal, tayo'y tinawag na tayo ay magsikhay, magtrabaho ng maayos at mabigyan ng tamang sweldo. Huwag niyo isipin, ako'y nangangampanya. All I'm trying to say to you is this, that life is harder in our, huwag kayong nervyusin, Captain de la Cruz. I'm not running for barangay captain position. I caught myself, sabi ko, oh, hold on, mukhang nangangampanya ako. No, I'm not. But you know what I'm trying to say, yes? Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Ang ating bigas, pahirap, pamahal ng pamahal. Ang ating fuel prices, pamahal ng pamahal. Life is hard. Life is difficult. And unless maliban na magkaroon tayo ng banal na pananaw, we will end up like the rest of our neighbors and people in the Philippines. Magiging tulad lamang tayo ng mga tao na walang pananampalataya, mga tao na walang Diyos, mga tao na kumakapit sa patalim kaysa kumapit sa pananampalataya sa Diyos. But fourth watchers, we are better than the people in the world. We have the mind of Christ in us. We have the mind of the apostle in us. And this mind enables us to see things in our lives better, fuller, and clearer. And so look at the scriptures in the book of 2 Corinthians, in chapter 4, verse 17. Tingnan ninyo ang pananaw. You know, the eternal perspective Paul was teaching the Corinthian church. The Corinthian church was actually populated by slaves and ordinary folks and average people. Ganyan ang iglesia o ang kalipunan sa Korinto sa panahon na yaon. Mga mahihirap at sila'y mga alipin at sila'y mga karaniwang mga tao lamang. Gaya natin dito sa Pasig. But instead of letting them follow the mentalities of the world, the perspective of the world, Paul said to them, "Come here, Corinthian people. Dumito kayo. I'm gonna teach you the mind of the eternal, the mind of Christ." According to him, in verse 17 here, it says, "For this light and momentary affliction is preparing for us an eternal glory beyond all comparison." Our light and momentary troubles. You know, my dearest brethren, all it takes is one good advice. Are you with me? One good counsel, one good word, and it will change your life. And I hope in this sermon, somehow, something beautiful and something wonderful is happening in your mind. Ano ang tawag ni Pablo sa ating mga kahirapan? Light, magaan, at panandaliang kahirapan. Light and momentary afflictions. Whatever it is you're going through, if you have the perspective of Jesus, you have the perspective of the Bible, you will see things better. Your light and your afflictions are light and momentary. At lahat tayo dumadaan sa mga kahirapan. Dumadaan tayo sa mga karamdaman.
Dumadaan tayo sa mga panahon na tayo ay inaapi at tayo ay nagmimistulang kaawa-awa. Pero inyong isipin lamang mga kapatid, yun ay hindi magpawalang hanggan. Yun ay pangsamantala lamang. At yun ay magaan kumpara sa bigat ng kalwalhatian na mahahayag sa atin. At ito ang itinuturo sa atin ng apostol. Ano ang kanyang catchphrase? Happy rapture. We will have a happy ending. We will have a bright future. And where does that teaching come from? Right perspective. Kaya kapag kaiyan ay maisaisip nyo talaga, walang magpapauga sa inyo sa pananampalataya. Nothing. Even the most severe affliction, it's not gonna rattle you. It's not gonna break you down. But rather, it's gonna make you stronger. And so Paul says, we do not lose heart. We do not lose heart. Hindi kami nanghihimagod. Meron pa bang ibang wika sa Tagalog, sa ibang salin, ang we do not lose heart? Narito sa magandang balita. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Do not lose heart. Sabihin ninyo sa inyong katabi, kaliwat kanan, harap at likod, do not lose heart. Amen. Do not lose heart. At sabihin nyo rin sa inyong sarili, dahil kung kayo ay merong pinagdaraanan ngayon, payuhan ninyo ang inyong sarili. Sabihin ninyo, say it with me, do not lose heart. Yan. Ano man ang inyong pangalan, Jonathan, don't lose heart. Whatever your name is. Bernardo Carpio, don't lose heart. Why should we not lose heart? Because we know better. Alam natin yun. Bishop, may sakit ako ngayon. Pero hindi magwawakas ang buhay mo sa sakit. Ikaw man ay tawagin ng Panginoon. Hindi ka sa libingan mananatili magpawalang hanggan, kundi ikaw ay mapapasa Panginoon. Sa katunayan, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito ang kanyang dagdag in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 1. We know that if the tent that is our heavenly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Can you see the comparative imagery? Tent versus what? House. Tingnan natin yan sa wikang Tagalog sa magandang balita. Tingnan ulit natin. Alam natin kapag nasira na ang tolda, alam natin ang tolda. Sino na sa inyo nakakalam ng tolda? Taas ang kamay. Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, itong toldang ito, itong katawan na ito, itong tolda na ito na ating nilalagyan ng maskara, itong tolda na ito na gusto nating paputiin gaya ng mga Koreans, itong toldang ito na kung ano-ano ating ikinakabit, itong toldang ito na lagi nating pinapakain ng pares-pares, itong toldang ito, mga kapatid, ito yung mawawala. Ito yung mawawala. Mawawala ito sapagkat ito ay tolda lang. Subalit, mga kapatid, meron naman tayong tahanan sa langit. Napakaganda, di ba? When you have that eternal perspective, because,
Earthly, are you still with me? Let me go a little bit deeper. You see, earthly losses, yung mga pagkatalo natin sa lupang ito. Okay? Meron niyang kakanyahan na talagang gawin kang depressed. Hindi ka makapasa sa exam, gustong-gusto mo nang pumunta sa Amerika, ibinenta mo na ang lahat ng iyong kalabaw, pati yung sa kapitbahay, ibinenta mo na, nagkautang-utang ka na, nais mong pumasa sa nursing exam, gusto mo nang makuha ang oo ni Mr. Pogi o ni Miss Maganda, pero nabibigo ka, nais mong maging malakas, nais mong maging malusog, hindi mo alam ang iyong tatay, ang iyong lolo at kalolo-lolo-lolo-lolo-lolohan ay may sakit na heart issue, kahit anong gawin mong palusog, meron ka na pala nun. And those problems have a way of making us so focused on what is here, on what is now. And you know exactly what I'm talking about. Sapagkat lahat tayo ay nakaranas ng sakit, hirap, hapde, kirot. Lahat tayo, pagkalugi, pagkabigo. Naalala ko, nung unang-unang ako ay nag-apply sa US ng tourist visa na dinay ako. Walang paniwala yung consul sa akin na ako'y babalik. Ang sama ng loob ko. Ibinuhos ko sa eat all you can. Yung sama ko ng loob. Meron tayong tendency na kapag tayo ay nalugi, nasaktan, naape, doon na lang natin ibubuhos ang ating isip, ang ating lakas, kaya tayo nade-depress. Tayo nagagalit kahit sa aso. Galit sa asawa, galit sa mga motorista. Umukuha pa ng barel. Galit tayo sa mundo. Bakit? Merong nangyaring masama sa ating buhay. Pero mga kapatid, ang unang mga mananampalataya, mas malaki ang kanilang mga sakit na dinanas. Sila'y sinisigaan ng buhay. They were being burned alive. Their pregnant women were being raped and their babies were being taken out of their bosom, beheaded, and many of them were chased to the mountains. Sobrang hirap ng mga Kristiyano noon. Ngayon, walang gagawa sa atin noon. Pag ikaw ay maging alagad ni Kristo, baka palakpakan ka pa nga. Sasabihin sa iyo, uy, ang galing mo na, praise the Lord ka na. Pero noon, mahirap ang maging Kristiyano. Subalit, marami sa kanila ang naging mga alagad pa rin ni Kristo. They still chose to be disciples of Jesus. Even though being a disciple of Jesus meant that they would sign their death sentence. The reason was because they knew better. Ganyan, mga kapatid, ang napakagandang pakinabang if you have the right perspective. That is why, brethren, having a divine perspective is so beneficial. And it is very advantageous sa atin. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong mangimi na tayo ay dumaan sa mga banal na kahirapan. Di bali malugi para sa Diyos. Di bali mahirapan para sa Diyos. It's okay to lose. It's okay to lose if you are losing for God, because you could lose if you will
serve God. You will suffer. If you will follow Jesus, you will become unpopular. You will become unacceptable. You will become a mockery. People will put you down if you will really live out your Christianity. If you will decide to be an unabashedly Christian in your campuses. If you try to do your business as a Christian, you will lose, you will suffer. But remember this, in the light of eternity, there is no loser in God. Do you believe that? Do you believe that there are no losers in God? Walang talunan sa Diyos. Walang talunan kay Kristo. If you will suffer. At dito tayo tinawag, mga fourth watchers, we are called to suffer, not only to believe, but to suffer for Christ. Moses had a divine perspective. Do you know Moses? Looks like Presbyter Chris is the only one who knows Moses. Sino sa inyo nakakakilala kay Moses? Moses was the greatest leader in the Old Testament of Israel. He was raised in the courts of the Egyptian Pharaoh. He was the prince of Egypt. Lumaki siya na siya'y prinsipe ng Ehipto. But one day, mayroong na-discover si Moises. Hindi pala siya prinsipe. Siya pala ay isang karaniwang Hudyo na alipin. At ang sabi ng banal na kasulatan, kanyang iniwan, ipinagpalit niya ang yaman ng Ehipto para kanyang makamtan ang yaman ng pagkakilala kay Kristo. Moses was able to endure tremendous suffering because he had eternal perspective. Rather than retain, are you with me? Rather than acquire the wealth, the fleeting pleasures of sin, the Bible says, ang madaling lumilipas na sarap ng kasalanan, sa halip na yon ang kanyang habulin, sa halip na yon ang kanyang pagbuhusan ng panahon, sabi niya, iiwanan ko ang mga ito at aking hahanapin at tataglayin ang yaman, the wealth and the riches of knowing Christ Jesus. Right perspective will make you invincible against the temporal assault of the enemy. When you have the right eternal principle, it's gonna make you invincible, unbeatable against the temporal assault and attacks of the enemy. Tayo ay nabubuhay sa panahon na kahit ang mga matatanda, huwag maging masama ang inyong tingin sa akin. Sapagkat ako ay matanda na rin. I'm only 45 years old. Sino rito ang 45 years old? No, I'm 55 na. Matanda, bata. Sa panahon ng pandemya, lahat naging depressed. The mind couldn't handle the sudden change of life. But if you have eternal perspective, brethren, you will rise above your battles as a champion. And this is what our beloved apostle has shown through the years. We could only imagine the incredible sacrifices he went through just to build the church. But the apostle did not succumb. He did not surrender. Nung maliit ang iglesia, ang sabi niya, palalakihin ko ito. Purihin ang Panginoon, pinalaki ng Diyos at patuloy na pinalalaki ng Diyos ang kanyang gawain because we have divine perspective.
Yan ang malaking pakinabang. If you have divine, eternal perspective, hindi ka matatakot magwala. Hindi ka matatakot na magwala, hindi ka matatakot na mag-impok sa langit. If you have the mind of the eternal and the mind of Christ, you will not hesitate to invest in God's work. The book of Hebrews chapter 6 verse 10 tells us this, that God is not unjust. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. He is not unjust. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. Ano man ang inyong gagawin. Ang gagawin mo man ay sumunod sa utos ng Diyos. Ang inyong gagawin man ay magtiis sa mabuting pagtitiis. Ang inyong gagawin man ay maglingkod sa kapwa-kapatid. Magmalasakit sa bawat kapatid. Hindi nalilimutan ng Panginoon yan. Naka-record yan. Sunod-sunod kasi ang gawa mo eh. Kaya hindi nakakalimutan ng Panginoon. May camera din ang Panginoon. Tsuk. Hindi malilimutan. Pero pag wala kang eternal perspective, tatanungin mo, bigay tayo ng bigay sa church. Dalo tayo ng dalo sa church. Tinatawag tayo lagi na gumawa ng mga banal na mga pagtitiis. You will begin questioning, tatanungin nyo, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? At karaniwan ang nag-aalinlangan, karaniwan ang sumusuko at umuurong, they do not have the right eternal perspective. Sabi nila, lugi ka dyan, talo ka dyan. Ang nakikita nila, yung kanilang ibinibigay, hindi nila nakikita yung ibinabalik ng Diyos. Sino sa atin nakikita ang ibinabalik ng Diyos? Amen. You need to see life. You need to see faith in the right divine perspective so that it will not stop you from investing in the work of God. 1 Corinthians 15:58. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sino sa atin, sa karaniwang pagbasa, nauunawaan nyo ito? Taas ang kamay. Nauunawaan nyo ba ito? Okay, raise your hands if you understand this. Maging masipag. Hindi pwede ang tamad. Hindi pwede ang palamunin. Ang tawag nila yan sa Amerika ay couch potato. Couch potato, parasite. Hingi lang ng hingi, tanghod lang ng tanghod. Maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, because you know. Sabihin niyo sa inyong katabi, I know. Praise God. I know. I know. I know. Alam ko. Na hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. I know it. You know, I grew up in a church environment. But it was about 1978 when at the tender age of 10 years old, I received Jesus as my Lord and Savior. I was baptized at the world-famous Taal Lake. And now that I am 55, Bishop, come on. 55 na yung itsura mong yan? Mukha ka ng 65 eh. Pero I'm gonna tell this to you frankly and honestly.
ang tapat na naglingkod sa Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos. Hindi, kailanman. Ang sumunod kay Jesus, hindi iniwanan ng Panginoon. God has a track record. An unbeatable, unimpeachable track record that those who follow Him, He's not gonna leave them. Ang sabi ng Panginoon, I'll never leave you nor forsake you. That is His promise to those who will obey Him. So invest, my dearest brethren. Mag-invest kayo sa paglilingkod. Huwag kayong manghihinayang, huwag kayong matatakot. Huwag kayong mawawalan. Yung mawawala sa inyo sa lupa, ibabalik ng marami at hindi mabilang na beses sa buhay na walang hanggan. At panghuli, sa ating mga kaibigan sa tanghali na ito, have divine perspective. Magkaroon kayo ng pananaw na maka-Diyos. Huwag ninyong ipagpapalit ang langit para sa lupa. Huwag niyong ipagpapalit ang Diyos para sa relihiyon. Huwag niyong ipagpapalit ang kayamanan sa langit para sa kayamanan sa lupa. Dito mga kapatid, sa Matthew, sa chapter 16, verse 26, ganito ang sabi ng banal na kasulatan, what shall it profit a man? In English, what shall it profit a man if he gains the whole world and forfeit his life? What shall a man give in return for his life? What will it profit a man? Let's make it local. Are you still with me? What will it profit a man if he gains the whole Pasig but forfeits his life? Sa Tagalog, basahin natin sa magandang balita. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na makamtan man niya ang buong Pasig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? And so many people are making this error. Akala nila ang pagtanggap ng tao ang pinakamahalaga, ang karangyaan ng sanglibutan ang pinakamahalaga, ang papuri ng tao ang pinakamahalaga, ang pagyaman ng sarili ang pinakamahalaga. At maraming mga tao ang namatay na walang kaligtasan at sila'y nauwi sa kaparusahan sapagkat hindi nila nakita ang kaisipan ng Diyos. Sa kaisipan ng Diyos, kahit mo makuha ang lahat ng hinihingi mo sa lupang ito, kung sa iyong kamatayan, ikaw naman ay mapahamak at may kapahamakan na naghihintay. May kapahamakan na naghihintay. There is judgment. There is damnation that awaits if we will die without Christ. If we will die without any assurance of salvation. But thanks be to God, someone has a divine mind. Christ Jesus came into this world. He gave up His life for you and me, for all of us, so that we do not need to suffer loss in this world, so that we can have salvation. All we needed to do is receive and accept Jesus as our Lord and Savior. That's what the Bible says. That is all that you needed to do to be a child of God. Let's look at that in the book of John chapter 1 in verse 12. Sa ating mga kaibigan na wala pang katiyakan ng kaligtasan, tingnan lamang natin ang sinasabi ng kasulatan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kailan tayo magiging anak ng Diyos? Pag tayo ay maging mebeet, pag tayo ay maging relihiyoso, pag tayo ay maging mapagkawang gawa, hindi po.
Ang tanging paraan para maging anak ng Diyos ay kung tayo ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ano ang ating sasampalatayanan? Basahin natin sa Aklat Muli ng Juan sa Kapitulo 20 sa talatang 31. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya. Upang kayo'y sumampalatayang patuloy kayong sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ano ang iyong sasampalatayanan? Na si Kristo ay ang anak ng Diyos. At upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So anong yung sasampalatayanan? Na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Hindi lang basta taong matuwid, hindi lamang taong banal, kundi siya ang anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Yan ang ating tema ng ating Semana Santa. Di po ba? Ating pinagdiriwang ang pagiging tao ni Jesus at ang kanyang kahirapan at pagkapako sa krus at pagkabuhay na maguli. Pag yan ay ating sampalatayanan, ano ang ating gagawin? Basahin natin sa Aklat ng Roma sa Kapitulo 10 sa talatang 8 at 9. Sapagkat ganito ang sinasabi sa talatang 9, basahin natin. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, labi, kung iyong ipapahayag, so you need to confess, at isasama mo ang buong puso, at buong puso kang sasampalataya. Andyan ulit yung salitang pagsampalataya, pagtitiwala, ganap na pagtitiwala, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya si Jesus, nagkatawang tao, namatay, hindi na natiling patay, kundi siya'y nabuhay na muli. Anong sabi? Maliligtas ka. At panghuli, ano ang dapat gawin pa natin sa Aklat ng Gawa sa Kapitulo 2 sa talatang 38? Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So yun ang ating gagawin. Bubuksan natin ang ating puso, sasampalataya, sasabihin natin ng ating labi, magsisisi tayo sa ating kasalanan. Ano ibig sabihin ng pagsisisi? Tatalikuran. Lahat tayo ngayon nakaharap sa kasalanan. Hindi tayo sakdal, hindi tayo perpekto, tayo makasalanan. Ngayon, mabubuhay ka ng matuwid at banal. Paano mo magagawa yun? Bibigyan ka ng Espiritu Santo. You will be given the Holy Spirit. That's why Holy Spirit. And the Spirit will make you holy. And if you receive baptism by accepting Jesus as Lord and Savior, you will be saved. That's the divine perspective. Kaya mga kapatid, sa tanghaling ito, magpakalakas tayo. Magpakatibay tayo. Huwag tayong susuko sa anumang laban ng buhay, sa anumang sigwada ng ating pananampalataya. Do not give up your faith in God. Do not retreat from our spiritual convictions. Keep investing in the work of God. Keep serving the Lord. Because we know that our labor in the Lord is not in vain. Shall we bow our heads and let us pray? Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ngayon ang nangusap sa aming mga puso. Continue, Lord, to speak in our hearts and help us, Lord,